Dahil tag-init na dito sa aming lugar, unti-unti nang nauubos at natutuyo ang pinagkukunan natin ng kangkong. Kaya naman magtatanim tayo pang suporta natin sa ating mga alagang baboy. Magandang umaga mga kamangyan. Maaga pa lang ay nandito na tayo sa ating pinagkukunan ng kangkong para kumuha ng ating itatanim. Tag-init na kasi dito sa aming lugar at unti-unti nang natutuyo itong pinagkukunan natin ng kangkong. Ilang araw na rin na kaunti lang ang ating na-harvest dito sa ating pinagkukunan ng kangkong. Hindi tulad dati na nakakakuha pa tayo ng isang sako o dalawang sako. Pero ngayon ay nakakakalahating sako na lang tayo. At sa susunod na araw ay baka wala na rin tayong ma-harvest dito sa ating pinagkukunan ng kangkong. Dahil mayroon ring naglalagay ng baka dito tinatali sa may kangkungan. Hindi kasi sa atin ito mga kamangyan, nakikikuha lang tayo. Kung sa atin sana ito ay maaalagaan natin, malalagyan natin ng tubig gamit ang water pump. Hindi rin natin masisisi ang mga nagtatali ng baka dito sa may kangkungan dahil wala na rin silang mapaglagyan. Natutuyo na rin ang mga damo. Ilang araw na kasi na tag-init dito sa aming lugar. Baka abutin pa ng 5 buwan itong tag-init. Tingnan nyo naman ang mga kangkong mga kamangyan. Dati ay tuwing kukuha tayo pagkalipas ng 3 araw ay malago na ang ating pinagkukunan. Pero ngayon ay wala talaga tayong makukuha. Nagiging payat na sila at mabagal ang paglago. Ang lupa ay nagkanda bitak-bitak na rin mga kamangyan. Dati ay may nakukuha pa na isda dyan. May naglalagay pa ng lambat. Pero ngayon ay tuyong-tuyo na talaga. Yan na ang nakuha nating pangtanim na kangkong mga kamangyan. Medyo payat at magulang na. Pero kapag nailipat na natin doon sa pagtataniman natin ay gaganda rin yan. Dahil doon sa paglalagyan natin ay hindi sila mawawalan ng tubig. Masusuportahan natin kahit na ilang buwan pa na hindi umulan. Isasako na muna natin mga kamangyan ang ating kinuha na pangtanim. Yan na mga kamangyan ang ating itatanim na kangkong. Itatabi na muna natin. Puntahan muna natin ang ating pagtataniman ng kangkong. Malapit lang naman sa area ng ating babuyan. Nilalagyan na rin natin ito ng tubig para mataniman na natin. Yan mga kamangyan. May kanal siya, daanan ng tubig papunta dun sa ating pagtataniman ng kangkong. Ang area kasi na ito ay mababa.
kaya hindi na tayo kumuha pa ng tao para maghukay. Tinanggal na lang natin ang matataas na damo. Dati ay masukal ito mga kamangyan, matataas ang talahib. Tinanggal na lang natin at sinunog para matagal-tagal tumubo. Hanggang doon yan sa unahan, medyo malapad-lapad din. Kaya kung tutubo dito ang ating itatanim na kangkong, ay medyo malapad-lapad din ang ating maharbisan. Kaya na nitong suplayan ang ating mga alagang baboy kahit magparami pa tayo ng ating mga alagang baboy. Pero siyempre magtatanim pa rin tayo ng ibang mga organic na kain ng baboy tulad ng Madrid de Agua, Mulberry, Malunggay at Gabing San Fernando para iba-iba rin ang ating maibigay na pagkain para sa ating mga alaga. Medyo madumi pa siya mga kamangyan, marami pang mga patay na dahon, pero ang importante ay mataniman na muna natin. Kapag nakabinta na tayo ng baboy at nakaluwag-luwag, ay palilinisan rin natin ito. Importante muna sa ngayon ay may mapagkukunan tayo ng pagkain para sa ating mga alagang baboy. Kung asa kasi tayo sa feeds at ipa, ay talagang magastos, wala na tayong kikitain. Kaya importante talaga na mayroon tayong mga tanim na organic. Pwede ring lagyan natin ito ng isda para may pagkukunan tayo ng libreng pangulam. Hintayin lang natin ito na mapuno ng tubig mga kamangyan, saka natin itatanim ang ating nakuhang kangkong. Malakas naman ang supply na tubig, maya maya lang ay mapupuno na rin itong ating pagtataniman. Puntahan natin ang ating pinagkukunan ng tubig mga kamangyan. Dito lang yan banda, malapit lang rin sa ating pagtataniman. Ang gamit natin ay water pump. Nanghiram lang tayo sa tatay ko. Ginagamit niya yan sa palayan, pero pwede naman tayong makigamit kapag kailangan natin magpatubig sa tataniman natin ng kangkong. Yan ang ilog na pinagkukunan natin ng tubig. Hindi siya nahihibas kahit matagal lang ang tag-init. Kailangan lang nating bumili ng crudo o diesel para lagyan ng tubig ang ating taniman ng kangkong. May tanim rin tayo ditong Madrid de Agua mga kamangyan. Ayan o, tinaniman natin itong gilid ng kanal. Mabilis silang tumubo dyan dahil malapit lang sa tubig. Habang naghihintay tayo na mapuno ang ating pagtataniman ng kangkong, ikukulong na muna natin itong ating mga biik. Ang anak ni Gina, ito na kasi ang araw na pagwawalay nila. May nagawa na rin ako na kulungan nila. Kawayan lang ang harang. Katabi lang ng mga anak rin ni Bernadette. Hindi pa kasi natin sila pwedeng ipagsama sa isang kulungan dahil pupurgahin pa natin ang anak ni Gina. Yan na ang huling pagdidi nila sa kanilang nanay. Kaya pagbigyan muna natin na masulit nila ang kanilang pagdididi. Nangayayat na ang kanilang nanay. Ang lalakas kasi dumidi nitong mga anak ni Gina. Kawawa naman itong si Gina. Pero makaka-recover din naman yan. Isasabay natin ng pagpurga dito sa kanyang mga biik. Itong mga biik pala mga kamangyan ay 40 days na. Yan ang ginagawa ko dito sa aking babuyan. Kapag 40 days na ang biik ay akin ng winawalay. Tapos na silang dumidi. Kaya bibigyan na natin ng pagkain para makulong na natin itong ating mga biik. Nasanay na rin silang kumain dito sa loob ng kulungan. Dito kasi natin lagi silang pinapakain para kung kukulungin na natin sila ay hindi na tayo mahihirapan. Busa na lang silang papasok dito basta lagyan lang natin ng pagkain. Ganyan lang ang diskarte natin mga kamangyan. Dahil mag-isa lang tayo, wala tayong kasama na huhuli kung huhulihin pa natin sila. Yan na mga kamangyan. Kumain na rin ang ibang mga biik. Kaya yung ibang mga kasama niya ay isa-isa na rin pumapasok. Pero kulang pa ng isa. Hindi yata nakaramdam na nagpapakain na tayo. Ayan mga kamangyan, nandito siya. Tatabuyin natin papunta doon sa kulungan para pumasok na rin at may kulong na rin natin. Kasama niya ang iba pang mga biik na anak ni Pia. Yan na, tumakbo na rin papunta sa kulungan sa mga kapatid niya. Naka-ready na rin ang ating pangharang. Kahit biniak lang na kawayan ang ating ginawang kulungan dito sa ating mga biik, ay matibay naman ito mga kamangyan. At ang ugali naman ng ating mga alagang baboy
kapag alam nila na may harang, hindi naman nila sinisira. Nakatipid naman tayo sa ating kulungan. Hindi na tayo gumastos para gumawa ng kulungan ng ating mga biik. Pako na lang ang ating binili. Marami rin naman tayong makukuhang kawayan dito sa ating area. Materialis natin dito sa ating babuyan. Kaya nakakatipid tayo. Yan na sila mga kamangyan. Medyo maninibago pa itong mga biik natin. Mamaya ay mag-iingay sila dahil gusto nilang dumidi sa kanilang nanay pero nasa loob na sila ng kulungan. Kapag napurga na natin sila at nabigyan na natin ng vitamins, ililipat rin natin sila ng kulungan. At yung siyam na anak ni Pia naman ang ilalagay natin dito para mapurga natin at mabigyan rin ng vitamins kapag oras na ng kanilang pagwawalay. Wala na ang stock ang lagayan ng kangkong pang pagkain natin sa ating mga alagang baboy. Ito na lang ang natitira. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan para makatipid pa rin tayo sa pagkain natin dito sa ating mga alaga. Ang ipapakain natin ay itong ubod ng saging. Sanay na rin naman sila kumain ng ubod ng saging, pero hinahaluan pa rin natin ito ng kangkong. Dahil itong ubod ng saging ay more on fiber lang. Hindi katulad ng kangkong na maraming nutrients. Kapag nakaka-harvest tayo ng Madrid de Agua, hinahaluan rin natin ito. Ganado rin naman kumain ang ating mga alagang baboy kapag may halong ubod ng saging at kangkong o Madrid de Agua. Ganito lang kalaki ang ating pagtadtad mga kamangyan. Yan. Or mas maganda kung mas maliit pa dyan ang inyong matatadtad. Ang tinatadtad natin na saha ng saging ay yung tama lang na kainin nila sa loob ng isang araw para fresh ang saha ng saging. Pwede rin naman i-ferment ang saha ng saging. Ang ibang nag-aalaga ng native na baboy ay nagpe-ferment ng saha ng saging. Yun ang pinapakain nila sa kanilang mga alagang baboy. Pwede na nating itanim ang ating kinuhang kangkong dahil napuno na ng tubig itong ating pagtataniman. Pero nalagyan na rin pala ng kangkong ng tatay ko itong pagtataniman natin. Kumuha na rin pala siya ng pangtanim. Ayan mga kamangyan. Malapad-lapad na rin ang kanyang nalagyan. Pangdagdag na lang itong ating kinuhang pangtanim para marami rin ang maitanim. After 2 weeks mga kamangyan ay lalago na rin yan at makaka-harvest na tayo para sa ating mga alagang baboy. Ang plano natin dito sa ating babuyan ay makapagparami tayo ng mga organic na pagkain para sa ating mga alaga tulad nitong kangkong. Mas maganda na unlimited ang ating kangkong para sa mga baboy natin. Pwede rin kasi itong i-ferment. Bukod sa pagbibigay natin ng fresh, lalo na at may plano tayo na magpaparami pa ng mga inahin. At syempre kapag nanganak sila, marami rin ang ating maalagaan na mga anak nila hanggang sa maibenta natin ng lechonin size. Kahit naman ibigay natin ito ng araw-araw sa ating mga alagang baboy, hindi naman nagsasawa ang ating mga alaga na kumain itong kangkong. Pwede rin nating ibigay ito sa ating mga alagang kambing at itik. Kailangan lang na sanayin natin sila. Sa umpisa kasi ay maninibago ang ating mga alaga. Kaya kung mayroon na kayong alaga o pinaplano nyo pa lang na mag-alaga ng mga hayop na pwede nating pakainin ng mga organic tulad ng baboy, kambing, itik. Sa manok pwede rin yan mga kamangyan. Lalo na kung gusto nyong makatipid sa pagkain ng inyong alaga. Kung may area naman kayo na pwede nyong pagtaniman ng kangkong, ay magtanim na rin kayo mga kamangyan para makatipid tayo sa mga gastusin sa pagkain sa ating mga alaga. Kaya tumitigil ang ibang nag-aalaga ng baboy dahil sa pagkain ang dahilan. Mahal na ang feeds, mahal ang darak ng palay. Ang kumikita ay ang binibilhan natin ng pagkain para sa ating mga alaga. Halos walang kinikita ang mga nag-aalaga ng baboy. Kaya ang resulta ay ayun, titigil sa pag-aalaga. Pero kung mayroon kayong mga organic na pagkain para sa inyong mga alagang baboy, kahit na magmura ang bintahan ng mga baboy, ay hindi pa rin tayo talo. Dahil halos kalahati o mas mababa pa ang ating matitipid sa pagkain. Yan kasi ang pinaka kailangan nating masolusyonan, ang gastusin natin sa pagkain sa ating mga alaga. Marami namang paraan para makapagtanim tayo ng mga organic na pagkain. Kailangan lang talaga natin na aralin. Paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna. Sa may mga plano at gusto rin mag-alaga tulad sa mga inaalagaan natin, sana ay may natutunan kayo.
Maraming salamat sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sa mga subscriber at sa silent viewer, maraming salamat po. Sa mga baguhan na ngayon pa lang nakapanood sa aking video, ako po ay humihingi ng pabor na paki-like, subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin. Binabati ko na magandang araw at shoutout kay New Life Farm, Kaparmer GM at kay Kapisi Vlog. Sa mga gusto rin magpa-shoutout, paki-comment lang po at pakilagay na rin ng location. Maraming salamat mga kamangyan. Bye-bye!